Hello everyone! Welcome to Ethics, ang podcast kung saan pinag-uusapan natin ang ethics issue na may malaking epekto sa ating lipunan. This is episode 3, Progreso o Sakripisyo. I'm your host, Juan AJ. And I'm your host too, Anika. At kung feeling nyo boring ang politics at ethics, don't worry dahil hindi kami magiging 8 a.m. lecture na para bang kakabangon mo lang tapos sasaba ka agad. Promise. Exactly. Chill lang tayo pero may matututunan na pa rin. Anyway, pakilala muna natin ang guest natin for today. And our guest for today is Aliyah. Hi guys, thanks for inviting me to your podcast. Thank you rin for being our guest for today. So ayun nga, today's topic is something na medyo bago pa sa pandinig ng maraming Pilipino, ang Pax Silica. Actually, nung una ko narinig yung term na yun, akala ko yung silica gel, yung mga nasa chichirya na sa pagkain. Ako rin, akala ko rin skincare siya. Sabi ko pa nga, may silica pala na glowing skin, para sa glowing skin. OMG, hindi siya skincare at lalong hindi siya yung silica gel. Actually, Pax Silica is an initiative of the US Department of State that aims to strengthen the AI or artificial intelligence, semiconductor manufacturing, pati na din to secure supply chains through partnerships sa mga allied countries. At isa na dito ay yung Pilipinas. Pero bakit nga ba ito yung napili nating pag-usapan for today? Okay, so pinili natin tong topic nito kasi sobrang relevant nga sa Pilipinas ngayon. Kasi kapag narinig natin talaga yung AI, yung technology, or yung investment, usually positive agad yung naiisip natin. But mas maraming trabaho at mas maraming negosyo or mas modernong bansa. Pero yung tanong kasi dyan, meron bang kapalit itong economic development nito? Kasi kung uunlad nga ba yung economy natin, pero masisira naman yung kalikasan, which is yung bumubuhay nga sa atin, worth it ba talaga sabihin na para to sa kaunlaran Pilipinas? At iyon ang gusto nating pag-usapan ngayon. Not just political side, but the ethical side. Okay, so Aliyah, ikaw ang researcher namin. Explain mo nga sa amin kung ano ba talaga yung Pax Silica. Okay, so ganito kasi yun. According to the US Department of State, ang Pax Silica ay initiative siya para palakasin yung artificial intelligence, yung semiconductor manufacturing, pati yung mga supply chains gamit ng mga partnerships with allied country. So yun nga, katulad sinabi natin kanina, isa sa mga partner countries ay ang Pilipinas. And the goal is to make our country a part of a growing global technology industry. So parang teamwork ng iba't ibang bansa towards kaunlaran. Yes, exactly. I-announce na sa Philippine News Agency na isang malaking bahagi ng project ang pagpapatayo ng AI native industrial acceleration hub sa New Clark. So, bahagi nito yung 4,000-acre na economic security zone sa Luzon Economic Corridor. Ang goal nga nito ay palakasin yung AI infrastructure pati gawing advance yung bansa natin, pati yung mga supply chains. Wow! So, parang gusto nilang gawing Silicon Valley ng Pilipinas? Hindi pa naman sa level ng Silicon Valley, pero gusto nilang gawing mas competitive ang Pilipinas. So, pagdating sa mga advanced technology, ganyan. Tapos, according din sa government ng Pinas, mas makaka-attract daw yun ng investments, mas makakagawa ng trabaho, at makakatulong talaga sa economic growth. So, since nabanggit mo na ganito kalaki nga yung project natin, sino nga ba yung maapektuhan dito, no? Ay, marami. Okay, first of all, yung government, investors, sunod na doon yung mga technology companies, mga semiconductor industry. Pero higit sa lahat, of course, hindi natin may kakaila na maapektuhan din talaga yung mga ordinaryong Pilipino. So, syempre, di ba, kung apektado yung mga politics, yung mga government, syempre kasama rin dito yung mga, di ba, mga manggagawa, yung mga farmers, mga indigenous people, tapos yung mga environmental groups, local communities, at of course, yung mga future generations natin since tayo yung naapektuhan since pinag-usapan nga rin dito yung kalikasan, di ba? Future generations? Pati sila kasama? Oo naman, kasi syempre yung mga desisyon na ginagawa natin tungkol sa natural resources ay of course makaka-apekto sa environment na mamahanahin ng susunod na henerasyon. So, sa totoo lang, parang okay naman kung magkakaroon ng trabaho at investment. Bakit maraming tutol? Well, di naman kasi siguro kukontra yung mga environmental groups kasi sila yung naapektuhan at di rin sila kukontra kung walang dahilan talaga. Tama. So, ayon nga sa Rappler, Pacific Forum at US Mission to ASEAN, mahalagang bahagi ng Pax Silica ang paggamit ng critical minerals tulad ng nickel, copper, cobalt at chromite. At dahil nga ang Pilipinas ay mayaman sa minerals ngayon, may possibility na lumawak yung pagmimina upang matugunan yung mga demands ng semiconductor at AI industries. So, hindi mining project mismo ang Pax Silica, pero pwedeng dumami ang mining activities dahil dito? Oo, dahil nga pag lumawak yung pagmimina, may possibility ng deforestation, pagkawala ng biodiversity, soil erosion, water pollution, pati na din yung mga effect nun sa magiging kabuhayan ng mga komunidad.
So, hindi natin siya matatawag na simpleng good news kasi kahit sabihin natin may benefits to, may risk din kasi we're talking about the environment, yung kalikasan natin which is yung buong buhay sa atin, 'di ba? So ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang tanong. Kung ethical ba talaga yung ganitong klaseng development? Kasi para sa akin, oo. Kung makakalikha ito ng trabaho at makakapagpalakas ng ekonomiya, bakit hindi natin ito suportahan? Actually, gets. Kasi paano naman kung ang kapalit nito is yung mga masisirang kagubatan, tapos maraming maruming ilog, or yung pagkawala ng mga kabuhayan ng tao. Kasi kahit sabihin natin na yung Philippines, isa to sa mga pinakamataas na supply ng mga minerals, pinag-usapan natin yung kalikasan dito. At kung ganun ngayong mangyayari, sino ba yung tunay na magbabayad ng presyo ng development na ito? At iyan ang ethical dilemma. Hindi, alam mo yun, hindi ang tanong kung masama ba ang technology, hindi rin kung masama ba yung pagmamine. Pero ang tanong ay, paano natin maipagpapatuloy ang economic development nang hindi isinasacrifice yung kalikasan, yung karapatan ng tao, yung kapakanan ng susunod na henerasyon? May mga ethical theories tayong napag-aralan dito dati, di ba? Sa tingin niyo, paano ba sila nag-a-apply sa isyong ito? Okay, so first of all, unahin natin yung consequentialism na sinasabi sa theory na to, ang isang desisyon ay hinuhusgahan batay sa magiging results nito. Kaya kung makakagawa man ito ng mga trabaho, 'di ba? Tapos makakaakit din ito ng mga investments, stocks, at kung makakatulong ito sa ekonomiya. Marami ring magsasabi na magandang project na ito kasi yun yung pinapakita nilang good benefits. Pero hindi lang naman positive results ang dapat nating tingnan, di ba? Tama, kasama rin ng posibleng maging negative effects nito, tulad ng pagkawala ng kagubatan, pollution sa water, at mataas na panganib ng pagbabaha at landslide. Mm-mm. Kaya sa consequentialism, dapat timbangin ang kabuuang epekto. Hindi lang ang economic benefits, kundi pati ang environmental social costs. Ayun nga, so since nabanggit yung consequentialism, syempre dapat isipin natin yung consequences or yung outcomes, both positive and negative nito. So, kung titingnan natin sa deontological perspective, paano naman ito ma-integrate dito sa deontology? So sa deontology, ang mahalaga ay ang pagpapatupad ng moral na tungkulin o pagsunod sa batas. Okay, so at ayon nga dun sa 1987 Philippine Constitution, may tungkulin ang Estado na protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang balance and healthful ecology. So, ibig sabihin, no, kahit sabihin natin may economic benefits yung project na yan, hindi rin natin pwedeng isantabi yung mga environmental protection since, again, the duty of the government is to protect the rights and to protect the environment. Kaya hindi dapat isa walang bahala yon. At of course, kailangan din sundin yung mga batas tulad ng environmental impact assessment, pati yung environmental compliance certificate. Okay, so pag-usapan naman natin ang salitang justice. Kasi hindi naman kasi pantay yung epekto ng development, right? Exactly. So, paano nga ba? Well, dito kasi maaaring kumita yung mga investors, yung mga malalaking companies. Pero yung farmers, yung mga indigenous people, yung mga communities na malapit sa mining areas na ito, sila yung unang maapektuhan eh. Kaya ang tanong, patas ba ang pamamahagi ng benepisyo at panganib? Well, may connection dito sa human dignity at human rights, tama ba? Yes. So, sa ilalim ng Indigenous Peoples' Right Act o RA 8371, ang kailangan ng free and prior informed consent o FPIC bago magsimula ang proyekto sa ancestral domains. So, ibig sabihin, may karapatan silang malaman ang lahat ng impormasyon at malayang magpasya kung papayag ba sila or hindi. Yes. So, at ang karapatan na iyon ay hindi dapat baliwalain pero dapat igalang. So, possible ba magkaroon ng development at environmental protection ang sabay? Oo naman, possible naman. At yun din naman yung goal ng sustainable development. Actually, may nabasa nga akong article sa Brundtland Report. Sinasabi nila dapat matugunan yung pangangailangan natin ngayon nang hindi sinasacrifice yung kinabukasan ng mga future generations. So, sa madaling salita, hindi lang tayo yung dapat makinabang, pati ang mga Pilipino sa hinaharap. Okay, so kung ganun, paano natin mababalance ang development at environmental protection? Okay, so first of all, dapat maging transparent ang lahat ng environmental studies, environmental impact assessments para alam ng public kung tunay na epekto ng proyekto, yung kung ano yung tunay na epekto ng proyekto bago yun ma-approve. Well, for me, dapat mas may pit na ipatupad yung mga environmental law at dapat siguraduhin sumusunod talaga lahat ng companies dito.
And dapat rin magkaroon ng tunay na konsultasyon sa mga communities at igalang ang karapatan ng indigenous people sa pamamagitan ng FPIC. So dapat din mamuhunan sa responsableng mining or yung reforestation, biodiversity, conservation, at yung rehabilitation ng mga maapektuhang lugar. Kasi bilang mamamayan, responsable din nating maging informed or makilahok sa mga public consultations at panagutin yung mga mamumuno. Ayun nga guys. So pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, ano kaya sa tingin niyo yung moral of the lesson, no? Para sa akin, hindi naman masama ang development. Oh, sa akin naman, of course, hindi rin naman masama yung innovation. Well, ang tanong kasi dyan, anong klaseng development nga ba yung gusto natin? Yung mabilis pero may kapalit na pagkasira ng kalikasan. O yung pag-unlad sa responsible at patas na may pagmamalasakit sa mga tao at sa sunod na henerasyon. So naniniwala ako na maaaring maging oportunidad ang Pax Silica para sa Pilipinas. Pero kung ang kapalit naman nito ay paglabag sa karapatan ng komunidad at yung pagkasira ng ating kalikasan, hindi na yun maituring na tunay na pag-unlad. Well, kaya siguro yung pinakamahalagang tanong dito is, kapag nga dumating yung panahon na tatanungin tayo ng mga future generations, ano nga ba ang ginawa nyo para sa kinabukasan namin? Ano kaya ang magiging sagot natin? At yun, thank you Well, ulit sa Okay, go. At yun, thank you ulit sa pagsama sa aming podcast, Aliyah. Yes, thank you din at ang dami kong natutunan dito. Okay, so doon nagtatapos ang podcast namin. Hanggang sa muli, kami ang inyong mga host, AJ. And Anika, at maraming salamat sa pakikinig at palaging tandaan guys, the best kind of progress is the one that leaves no one behind and leaves nature standing beside us. And we hope na this discussion reminds everyone that ethics should always be part of every decision that shapes our country's future. Thank you. Yes. Thank you.